May buntag sa tanan. Good morning to everyone. Salamat kayo nakaresume ta sa ato on-site service. Dili sa atong tikumanan o observe niya punta sa mga proper protocol. Kay wala pa yun mo normal ang atong more than 50% na ang vaccinated sa Pilipinas. Sakit ng tama normal yun. I-predict nila ng mga by December balik na normal. Mr. Lord, salamat sa Lord. This morning I will be talking about a topic entitled The Power of Little Things. Broad na siya, bisag asatan mo atake ini. Sa Biblia doon ay usa ka iglesia sa Asia Minor na ay gamay na hibiling ng nakuso tungkol sa severe na paglutos. Kaya ang encouragement sa Ginoo niya na church nga padayon kay kanang gamay na string na hibilin mo ako nang i-post ko ng lima. Ginoo di ay bisan gamay na lang na hibilin nga namin mo. Kaya yun kayo niya na i-post. Kaya yun niya padako. Muna na. Nga itong topic karon the power of little things. Amen? Magambot Lord, salamat sa imong pagdala ka namo dinhi ug balik sa tigumanan. Aduna kayo'y katuyuan ikaw sa matag kalihukan nga among pagabuhaton. Niining takna Lord among sugdan pagpaminaw ang imong pulong ug tugon ti Ginoo nga aduna kami kasing-kasing nga ready mudawat niini. Bisag unsay mga kahimtang sa mga kasing-kasing karon o mga sirkumstansya among atubang Ginoo niining taknaa. Ikaw sa lain-laing ang gulo ug lain-laing pamaagi makapangalagad ni buntag karon sa matag usa ka namo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Sa imong ngalan o Lord niini mao ngalan pwede ko maga-declare og kagawasan sa bisan unsa Ginoo nga nagahasol kanamo karon pinaagi sa ngalan ni Jesus. Mahimo kini nga emotional, mahimo kini nga financial, mahimo physical kini ug bisan unsa nagahasol sa amo karon nga kinabuhi akong gideklarar nga ikaw karon gawas ko na pinaagi sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. I declare it in the name of Jesus and by the empowerment of the Holy Spirit. We can say, Lord God, we are free. We are free. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos, panalangin kini mo buong mensahe nga among salusaluhan ning buntaga karon. Sa among panimbaon pinagi sa ngalan ni Jesus magdala kini inspirasyon o information sa matag usa Ginoong kalag nga nagapangita sa kamatuoran. Kini tanan akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Zechariah chapter 4 verse 10. It says, "Who despises the day of small things, when men rejoice when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel." Nakasagutan na kung di na ito nakasawag, pero aron na naginutang panon ako isulti kinyo ang background. Si Zerubbabel mo yung una sa first wave sa mga returnees gikan sa Babylonian captivity. Pipila kabuok na sila, handful of people coming from captivity, Babylonian captivity. Kuyog niya, paingon sa Jerusalem aron pag-rebuild sa temple. O ang ilang gidaghanon gitamay, yang iran sa daghan na, dili ko nila makaya ang pag-rebuild sa temple tungod kay daghang babag. Kaayo kining maong proyekto o campaign, mga kaigsunan. Si Zerubbabel ang nangulo ni ining maong gamay nga inunta mga katawhan nga inanay ibalik sa ilang yutang katawhan sa Jerusalem. Ikan sa Babylonian captivity kung atong mahinumduman gani gi-invade ang Jerusalem ni Nabukadnesar o nangabihag sila dito si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel o uban pa mga kaigsunan. O niining maong panahon sa pagkabihag daghan ang mga gitawag na propeta sa Ginoo, mga kaigsunan. Apil na si Zechariah, mga kaigsunan, apil si Jeremias,
o uban pang mga apil sa minor prophets ang gitawag ni ini mga kaigsunan. Dinhi mao kini ang panahon nga miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel nga I know the plans I have for you. Said the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you a future. Pero it took 70 years, mga kaigsunan, bago maramdaman sa taga-Israel kining sa ara sa Ginoo. Sa hay kutlo ta ang mga saara mura bagdali ra dayon nato madawat kun unsa nang saara, pero sa taga-Israel nga mao gisaaran sa Ginoo niana 70 ka tuig ang ilang gitumpik, una nila masinati kining reality sa Ginoo. Mo na senaryo nga kaigsunan, dili nato na dutan tungod kay buot man lang ko nga makutlo sa tema yanang small things. Despise who despises the day of small things. Mo nang ingon si Karaya nga dili nimo pagkatamayan kining mga gagmay ra. Kay gamay ra man sila kaayo, very minority ra sila nagabalik. Unya dako kayong proyekto pagtukod sa templo. Pag-rebuild sa templo. Pero maingon si Karaya mga kaigsunan, dili nato pagkatamayon kining mga gagmay nga butang. Tungod kay dunay kahom ang gagmay nga butang. Amen? Dunay kahom ang gamay na magwawali. So, Bisaya ka karon, magbisaya karon ako apply Bisaya. Dunay duha ka main point sa atong topic karon, ang pagkatinawag o ang pagkagalamikon. You know, pagkatinawag, every time we hear this phrase, we tend to think that it has something to do with religious function. Like the pastor, prophet, or evangelist. But the following passage of scriptures will show us of God's different perspective of this phrase, pagkatinawag. Sa maguna-una tag akong magkapatita ng pulong pagkatinawag, maguna-una na itag religious yun din nga function. Religious ni nga mga kaliukan sama sa pagkapastor, pagkapropeta, evangelista, o uban pa. Apan mga kaigsunan, kining sudlan nato nga teksto magapakita nato nga ang Dios nagtawag og mga tawo nga way labot sa relihiyoso nga function. Walay kalabutan sa espirituhanong nga function og ato kining tan-awon kung nakaduog na mo sa usa ka bantugan na mga panday nga gi-hire sa Ginoo sa pagtukod sa tabernakulo. Ani adine sa Exodo 31:2 ngadto sa 6. See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hor, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God in skill, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship, to make artistic designs for work with gold, with silver, and with bronze, and with cutting and setting stone, and with cutting wood, to work in all kinds of craftsmanship. Moreover, I have also given him Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan. Ako'y pick up niya sa tribo ni Dan. And I have given ability to all the especially skill that they may make everything I have commanded you. Yan mga tao na gitawag sa Ginoo ng mga panday na. Amen? Walay kalabutan o religious function. Walay kalabutan sa pagtuon o unsay homiletics, unsay expository sermon. Apan tinawag sila sa Ginoo o gisangkap sila sa Ginoo sa mga katakos o ibang kaagan nga anha sila mo thrive, mga kaigsoon. So, these are some examples of people who were called by God to do non-spiritual function. Sa mga pananglitan ang 4 Hebrew young men. Ang akong young men. Insik. Katong 4 Hebrew young men nga nangalagad dito sa kingharian ni Nebuchadnezzar. Kana kung mag-type ko kay maghigda mo ko niya, di ko kay nakita sa mga letra sa ako. Pawag ko kay lobat ng akong kanang keypad ba kay wireless ako keypad.
Gusto ko pagkatao ng iyo. So, naaram na mo diha. Nangalagad sila sa kingharian ni Nebuchadnezzar, mga kaigsonan. The sword bearer, wala gid kalabutan sa trabaho. Sa kapastor, ang sa ka-sword bearer, ang trabaho, tig-bit-bit ra yung espada sa hari. Mutabo na inigubat kay siyempre, hindi na doon na magdaglay ng espada, kay bukat na yung espada sa hari na daan. Ang iyang trabaho, tigdodaro yung espada. Ang cupbearer, na anak sa sod sa templo, ang Ginoo nagtawag. O cupbearer, mga kaigsonan, para sorry, cupbearer. Pangsungin nga tagay naman na o bino. Tagay ng Ginoo. Itawag si Ginoo. Si Joseph sa Egypt, siya sa sod sa 7 ka tuig iyang gipanguluhan ingon nga gobernador ang Ehipto aron makaikyas ang Ehipto sa dakong kagutom. Mga kaigsonan. Kining tawag sa Ginoo dili lang puro pastor, dili lang puro evangelism, mga kaigsonan. Ang tinuod pinaagi ni ini mga kaigsonan, mao ni, your job now is your calling. Ang imong trabaho karon mao nay tawag sa Ginoo. Kung nagnegosyo man ka, kung nagmaestro man ka, kung unsa man imong trabaho, kung naa man ka sa music team, tawag na sa Ginoo. Mga kaigsonan, kaysa bisan unsa nga ang gulo sa kinabuhi nga nagapagamit ka sa Ginoo, bisan dili reliyoso nga function, mga kaigsonan, usa ka nakatawag sa Ginoo. Amen. Isipan na nga tawag sa Ginoo. Tiyan uban kanyo, dili ka maumuwali, pero maayo ka mga amigo. Daghan kang nada sa simbahan tungod sa imong pagkamaayo makikigala. Tawag na sa Ginoo. Success and honor are not the source of your contentment and satisfaction, but a job well done brings you the greatest sense of fulfillment. Excuse me, menawag ako. Menawag sa presidency. Kalimot ko every mo. Okay. Ako pag-imot sa ko. Ang imong kalampusan o dungog dili na maoy tinubdan sa imong contentment sa kinabuhi. Ayaw mong tuo ni ana. Nga ang uban mo imong nga kung mag-successful ako, kung naanak ko'y dako na dungog, kung ako sikat na kinitagbaw na ko. Dili. Apan sa tinuod lang ang usa ka maayong pagkabuhat sa imong tahas ni kalibutan na magdala kanimo og pagbati nga ikaw nakakuman sa imong tahas sa kinabuhi. Your past cannot thwart your calling. Ang imong kagahapon dili babag sa imong pag-uswag karon. Ang imong kagahapon ug unsa kini kalaksot dili nagbabag sa imong pag-uswag karon, mga kaigsonan. So how to know your calling? Unsa may paagi nga masayod ka nga gitawag ka? Number 1, you are passionate on it. Ganahan ra gyud ka. Mo na imong hilig. Others will see and appreciate it. Ang uban magkabantay na, uy, pagkamaayo ni mo ini. Pagkamaayo ni mo ini nga, maayo lagi ka ini nga area. Magkakita ang uban nga maayo ka ini. Ang uban nga, mga tao nga nagsugod og negosyo nga sama anak niya, later on naga-branch out na sila sa lain-lain lugar. Tungod kay passionate siya na. Bisan kanang pagnegosyo og mga sari-sari store, o sa kakuti kaayo nga mga pangitak. Tungod kay naay mo palitran balik tag 5 pesos. Mutindog ka niya maglista ng og nga mao ni imong nahalin ang adlaw, mga kaigsonan. Labihan ka kuti og makasingot kaayo kay simple kining imong tindahan nga sama anak di man na aircon. Init kayo unya nagsingot ang mga tinda-tinda sa sud. Unya naapay daghan nga mangutang. Samot ka nga sington ana tuod kay maglisod kag balipad labi ng amigo og kaila ang mga anak.
Kunya inighiling nimo sa iyangan, taas naman kayo ang lista. You find it easy to do it. Imo makita nga sayunan ra kapag buhat ining napitan. So mao na ang God's enabling grace. Usa na sa mga tabang sa Ginoo nga ikaw makapanginabuhi tungod kay ikaw sayunan ra ka mo trabaho niini. And you delight to see the result and you want to continue doing. Ganahan ka ini o busa kita ka nga ang resulta maayo usa kadayon nimo. Mo na tawag ka. Bisan dili ka ang function dili religyoso, mga kaigsunan. Ang imong trabaho karon tawag na sa Ginoo. Unsa may imong trabaho giganahan ka anak, passionate ka anak, padayon na tungod kay tawag na sa Ginoo nimo. Labi na sa diha nga ikaw pinaagi ni anak ga dala naghimayag sa Ginoo. Usa ka butang lang na masayod ka nga kini kabubuton sa Ginoo, pangutan mo nimong kaugalingon. Makahimaya ba ni sa Ginoo? Makaayo ba ni nako o makaayo ba ni sa akong kaigsuonan? Now, lerata. Why should God call other to do His work? Kini nga pangutana mag-lead ni sa akong second point. Ang akong second point, galamiton sa Dios. Everybody say galamiton sa Dios. Kanang galamiton sa Dios. Tungod kay ang Ginoo nangita og mga galamiton. Kami namin, di kita ang ginata mahuman. Sa dihang gitawag si Moses sa Ginoo aron pamuluhan ng Israel gawa sa Ehipto. Nisugot si Moses. Apan si Moses nangutana, kung mangutana ang akong mga igsoon kun, unsay akong proof nga ikaw nagsugo na? Si Moses Ramo ay nakikistorya sa Ginoo nga mura nag-ordinary bang tao, mura ordinary conversation ba? Kita nakikistorya sa Ginoo kay religious ba ta? Amahan ng langit noon, sampain sanon kung nga kasing-kasing ako kang gidayag, salamat kanimo dalay kung kaswali katapusan. Puro man religious ato mga introduction. Si Moses nag-istorya na ordinary conversation. Ningon si Moses, daw be, aber mo, ingon ko nga, gisugo ko nimo unsa may ako pruiba nga ikaw nagsugo nako be. Anak. Then, ingon ang Ginoo, unsa man ang naa sa imong kamot? What is that in your hand? Ingon si Moses, nga muraog, dili kayo proud ba? Sungkod lang, Lord, sungkod. Kabaw ka sa sungkod, disarato na punita ni Moses. Wala pa may mga torno atong panahon na magpatorno siya o bayong or kamagong ng mga gahit, kayong kahoy niya, nindot nga pagkahimo kayo, nga mahalon. Disarakato na punitan niya sa mga daplin o mga sapat na mga anod. O sa kasungkod na iabag niya sa iyang pagbaklay. Kay baklay man sa unang panahon. Sungkod lang, Lord. Kung nahibaw ta sa istorya sa sungkod ni Moses, nabisan dito sa sunod na sa arka sa daang tugon nga gibutangan ni Sanga ang iyang sungkod. Dugay rang patay pero ni Sanga. Pinaagi sa iyang sungkod, gipikas niya ang dagat na pula makaigsunan aron makaagi ang more or less 1 million ka mga tao sa mamala na yuta. Nagapangpang sa kilid ang lawom kayong dagat. Nga sa unsang paagi nga di man gyud makatabok ang dagat. Unya ang ilang giagian nag-anam og kapilot nga sa pagkaagi nga sa dihang misulay ang Egyptian sa pagsunod kanila nga lumos. Ang Ginoo mogamit ra sa mga yano o kasarangan nga mga butana ni anato aron paghimog mga dagkong accomplishment. Amen. Kanang gamay nga nani mo. Ayo na pangandoy nga mamilyonaryo ka usa pa kamutabang sa GIK project.
Kanang gamay ra nga naani mo. Gamitan na. Atong income ining bulana, mga kigsunan, proud ko nga makaabot tao 15,000. Bulan. 15,000 mo to. O, 14,000 di ay 15,000. Nga atong pabangon 73,000. Ako, yapo na ngayampo nga ka na makaabot og 73,000 inigatag na to, di ba? Salamat mga kigsunan sa nagpadayon nga nag-support sa atong buluhaton tungod kay pinagi ni anak. Kanang gamay, multiply na siya. Ayaw kahadlok. Ayaw tamaya ang sinugdanan na gamay. Ayaw katamayi kanang gamay ra na himili nimo. Kanang kadasig na himili nimo, kanang gamay strength nga naanin karon, makigsunan gamiton para sa Ginoo maka-inspire ka sa uban. Dunay usa ka pamilya nga desperado na prenda ilang balay na rematihon na sa bangko ang ilang balay. Wala na sila kabayad kay bangko lang na terminate yang mana sa trabaho. Wala na sila lain source of income. Huna ang maong pamilya, 5 sila kabuok, 3 kabuok anak nga mo pagkabatay sila. Mo ambak sila sa klip pinagi, magsakay sila sa sakyanan niya, mo ambak sila sa klip. Pero nihapit sa sila grocery kay mutimok sa sila sa litang ambak. Mutimok sa sila sa litang ambak. Dito sa grocery naay ni apil og linya nga kulangan ang iyang kwarta sa gipangunit niya nga groceries. Kay gatas sa iyang anak. Gatas yan. Wala na lang siya palit sa ilang paliton ng grocery. Iyan na lang gihatag ang iyang ipalitay o grocery. At itong babae nga nilinya nga dilipay mo ang kwarta. Naghilak ang babae ang gihatagan. Kay miingon ang babae na kini na lang mapunta o katapusang gatas yang paliton kay maghiko na po siya. Salamat sa imong kaayo. Ikaw ang nakapaluwas na ko kay naar paagi ang Ginoo nga dili ko mudayon sa pagpakamatay. Maupod sila magpakamatay na po sila unta. Wag na lang po sila mudayon. Kay niyan mas desperado pa kayo nila na naa dihapoy. Nakadasig pa po sila ba? Naapa dihapoy na ang gamay nila nga naka-inspire pa sa laing mga tao. Iksunan bisag dili na wala na ko maasoy ang kinatibukan sa istorya, pero muna kinatibukan sa istorya. Ang Ginoo mo gamit sa mga gagmay mutara. Hunong na pagpangandoy nga makapatungkad ako usap pagkamuliho kanang gamay nga ngani mo. Magamit na. Because there is power of little things. Look at the 5 loaves and 2 fishes. 5 loaves and 2 fishes. Hapon na. More or less 10,000 ka mga tao ang pakaroon. Maingon ang mga tinunan, Lord, hapon naman, unsaon na ito ni mga tao. Maingon ang Ginoo, pakan na sila. Jesus program fed them. Ang programa ni Jesus makakaunta. Amen? Ang iyang programa, plano na makakaunta. Fed them. Asa ng talon kabisan kanang tanang bikiri diha dili man gyud paigo mo supply kining kadaghanong mga tao. Dahil voluntaryo. Dahil 5 ka panor o 2 ka isla. Akong gitanaw makikson nga sa Jobes
Sa Jewish nga kultura, duhara kakananan ang ilang andamon. Kaduhara sila kaon paniudto o panihapon, wala sila pamahon. Sa ato pa kay hapon naman to, salin na ni sa gipabaon sa ginikanan. Kay nakapaniudto na ang bata, kay hapon naman to, di ba? Salin na ni. Bali para panihapon na ni. Pero, nahibawan mo sa istorya, it's a very common story. Naghihatag na lang ang iyang salin na baon na para tuunta niya sa hapon ang 5 kapan o 3 ka isda. O 5 ka isda. Jesus' program, feeding. Jesus' method, help must come from God's people. Dini ato makita nga kanang imong gamay basta imong ipagamit sa Ginoo. Dako na ang resulta. Dako na ang mahimo. Kanang gamay nga imong mahimo, kanang gamay nga imong ikatampo makigsunan. Dako na nagmahimo. Dako na nang milagro nga mahimo makigsunan. Ang Jesus program, feeding. Ang Jesus method, ang tabang dili pagagikan sa langit nga mo hagsa ng usang sako, kwarta niya aron tabangan ka. Ang tabang magagikan ra pud sa imong isig katawo. Gikan ra nimo. Amen. Gikan ra pud sa imong isig katawo. Help must come from God's people. And help must come the little that you have. Ang tabang, ang makasulbad sa problema o panginahanglan nga dako magagikan sa imong gamay nga imong ipagamit. But your little must be surrendered into His hands. Apan ka ng imong gamay, di ka maikob, dili ka maulaw nga imong i-present nga akong gamay tampo, akong gamay ikahatag para ninyo Lord. Kitang tanan makatismigos nga katapusang kwarta nga nasa tungkol sa atong gisulayan o bugas diha sa umahan sa Ginoo. Og nasayod ka nga ang Ginoo kung magsukli ni anak makaanita. Dili ko mo garantiya ni mga kanunay na hinuon sa Ginoo. Pero ang majority sa nagahimo ni anak wala magmaduod na namakak ang Dios sa iyang saan. Kada imong talento paggamit na sa Ginoo. Ayaw na tanong tungod kay masuko ang Ginoo sa taguan na talento. Tawag na sa Ginoo, wicked and lazy servant. Tawag na sa Ginoo, inana. Once it is placed in His hands, He makes 3 changes. Samtang ka ng imong gamay, imong ikabutang na sa kamot, sa altar sa Ginoo. You know, in God's principle, in God's kingdom, what one places on God's altar is not lost. O kung sa'y imong ikamutang sa altar sa halaran sa Ginoo, wala ka magwandas anak, apan nagbutang ka sa ka fertile na umahan nga sa due season muani ka. He gives it His special lessons. Gidawat niyang 5 kapan, 3 ka isda, 2 ka isda. Dunay 3 ka butang yang himon. Iyang ampuan niya sa usa ka espesyal na pagpanalangin. Number 2, He multiplies it and makes it sufficient. Iyang yung tilo-tiloon o himuon niyang paigo. Kabaw naman ta sa istorya nga nakatigong pa sila 12 ka bukag. Wa taka maloob unsay bukag sa Hudiyo. Dako pag sa bukag nato kay dagko man silang tao. Ang atong bukag gagmay ra na pud kay igo raman sa atong madaog. Pero kay mga 6-footer man ang mga Hudiyo, mga dagko man naglawas. Dagko po itong bukag. Kabaw ba mga bukag? Tagsarap niya din na kailan na ako, kailan ko bukag, kay mga himo man ako mga gagang bukag. May bukag gagmay, may bukag dagko. Ang gamay sa bukag kung sama, batuang.
ang gamay pa sa batuang nga laro panginhasan. Wala mo kay bawal. Manong panginhasan kay sudlanan sa mga kininhasan nimo, sa mga shell sa dagat, panginhasan. Na gamay na nagsiyaan na nakadako. Pila ra sudlan na kinhason nga mapunitan nimo sa dagat. Mana siya? He multiplies it and makes it sufficient. He gives it to the hungry and needy. Tulo kabutang nimo. Yang himo. Yang ipanalangin ang espesyal na panalangin, espesyal na panalangin milagroso panalangin kay nalimang gutang, 5 kapano, 2 ka isda o ngano man tong na ang more than 5,000 ka mga tao nakakaon niya busog. Ambot o kung saan nila pagbusog sa pan, mabusog mo pan. Kita mabusog kay di man ta anak pagkaon pero mo na pagkaon dito. Sa ako mo na pagkaon. No. Anyone withholding his little gifts from Jesus commits 3 crimes. Number 1, defies Christ's program and imperils his cause. Bisan kinsa tong mga tipig sa iyang gamay nga di magpagamit sa Ginoo, iyang gisupak ang program ni Jesus kapag pagpakano ng mga tao o kini iyang gibutang sa peligro ang buhaton sa Ginoo. Kay kung wala to ihatag sa bata ang iyang gamay pa o 2 ka isda. O sa kay makita mo, mukanap ang balita na hangtod karon na ang inyong Ginoo walay pakialam. Mukanap ang balita na hangtod karon piki ang inyong Ginoo nga ginog milagroso. Number 2, brings poverty and hurt his own soul. Magdala tong kagukmanan sa tibuok ng panon o siyempre, guilty ka. Stila no, pamanto na ko ihatag ko. Ako ray na busog. Ako ray nakakaon niya ang more than 5,000 ka tao gutom. Nguli. Magbuyapan ang uban pagpanguli. Kunya grabing bagutbot. Lives the millions of needy dies. Inuwan. Another thing, gagamay mo ta. Samson killed 1,000 Philistines with barely jawbone of a donkey. Si Samson, hinagisan sa tabang sa Ginoo. Gipatay niya ang 1,000 ka mga sundalo. Ang iyang gamit, bukugra sa papangig sa asno. Jawbone, kinirang ang papangig sa asno. Ambot ka bugo po itong mga sundalo. Ano dahil ang mga archer? Asa mo dahil ang ilang mga spear, bangkaw. Nga hubo rin mo ng asno, mga pinakataas tingnan niya, mga 12 feet. Gunitan mo niya ang espada, kay taas man, mga 36 man. 36 inches. Ang espada. Pero ako tayo mo, na ano matinood man, kay gibalikan mo sa Biblia. Gamay ra. Imagine na pila man ka, pila bay number sa one company din sa army? 300? 300 ka army ang sa company? Ay, itong military rin sa Dongdong. O, one company is 700, 300 ba? More than a company of army. Patay ni Samson Pinay Job. Sungkod ra, jawbon ra, 5 ra kapan. Mao ni mga butangan naga ngitatak sa kasulatan. Apan kay kining mga butangan na aman sa kamot sa Ginoo. Dako kaayo ang impact. Dako kaayo ang istorya. Mga kaigsunan og hangtod karon pila na kalikwa sa katuigan og siglo. Nagpabilin gihapon nga kaasuyan hangtod karon og nagdalag inspirasyon sa atong mga kinabuhi na bisan di ay ang gagmayng butang basta ibutang sa kamot sa Ginoo mo himog mga butang maayo
Elijah and the widow. 2 Kings 17. Do not despise the little things, for your little things when put on the hands of God, it will do greater things. Si Elijah, kung siya mag-prophesy nga may ulan, nitago dito sa dapit, o kunya gitagaan siya tubig, o mamon sa kauwak. Nahurot naman po ang tubig, di naman po makakawat ang uwak, wa na may mamon. Giingnan si Elijah, lakaw ngadto sa yuta sa Sarepta, kay dunay mo sa kabalo dito nga mag-aatiman nimo. Pag-abot niya dito tuod ang balo, unya namunit og mga ginagmayng sudnod, og giingnan niya, napakay to ni diha, naaman sir, paim na ko. Yang sabihan ko kawas ng tagtubig, ingon siya nga, dili ba makadaot mo inom og tubig kung di makakaon? Na ako'y gamay nga rin na si Rosa na lang lutuan mo, bitaw na munit kung gagmay sumno diri kay lutuon na ako sa akong anak ko niya, humana na mamatay na kung gutom. Sige, unahan ko ko. Lulutuan na, ako na unahan. Ang istorya, kabaw na ta, very familiar, o nahibaw ta nga gilutuan siya una sa balo makigsunan. O kung niya humagluto sa diyang napusog na sa Elias makigsunan. Sa diyang nakapantugab na ang alagad sa Ginoo. Kaya giuna siya sa babayang balo nga unta sa iyang una-una, mamatay na siya humani itong lutoon makigsunan pagliklik sa babae sa iyang harinahan. Puno naman. Kada kaos niya harin na mapilot ng dayon. Kada dungab niya, kada luto niya, inigtanaw niya mapilot man ang kinausan. Wala man mahuti siya hangtod na human ang hulaw niya itong panahon na. Wa man si Elias suguan sa Ginoo nga tuay milyonaryo dito akong gitaganan nimo. Lakaw adto kay di ito madali-dali bisan pagpilang tuig ang hungaw, di ito maunsa ang gigamit sa Ginoo. Otro po pong way kamho, otro pong waya mo na kung taas ang level self-preservation katong balo mo yung utang dili ko muhatag ini gawas pa nga pag-utang kita para rin sa kong anak. Doon ay mga panahon nga mas unahon na ito ang Ginoo kaysa ato kaugalingon. Sa panahon nga unahon na ito ang Ginoo kaysa itong kaugalingon, unahon sa Ginoo kita. Hinga na kasimple ang seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayaw dispisira ang gagmay, ayaw dispisira ang salin, ayaw dispisira ka ng gamay na lang, tilog ko na lang. Kaya ka ng tilukon, makiksunan ko, ibutang mo sa kanot sa Ginoo. Ako na niyo. The church started with 12 people, but with the 12 people, they turned the world upside down. Ang iglesia nagsugod lamang o 12 katao sa pagpilit ni Jesus sa 12 kadisipulo. Amen? Muna ang mingon si Jesus, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ayaw mo kahadlok, diyo kayo nga panon, kaya kahimutan sa akong amahan ang paghatag kanyo sa ming harian. O bauna nga sa Acts 17:6 na ingon, katong usa sa mga naa sa gobyerno, these fellows who have turned the world upside down, gikihan man sila Pablo ini. Kay si Pablo nakapatugaw pag ayaw makaigsunan. Nganong natugaw tungod kay di ayaw ni Pablo katong usa ka gidemonyohan nga mananagna. Do na to'y amo katong mananagna. Katong mananagna na ang gisahiban yun sa dapat espiritu nga makatanda yun po tinuod sa future. Unya, rebuke ni Pablo na ayaw. Suko ang amo, kaya di naman kakapsapi, kaya di naman katana. Karon gikiha si Pablo. Nanapriso, unya,
Ang gisaan ni Pablo nga si Jason, giransa dito kay basig na pa si Pablo dakon. Unya niingon katong nagsumbong nga, these fellows, kato si Jason, who have turned this world upside down. Kini mga tawhanan mo nagbalitad sa kalibutan tungod kay daghan nga kabin nila tungod atong kaayuhan nga dala ni Pablo. Definition, kining kolong turn the world upside down, to change someone's life completely, often in a way that is shocking or upsetting. Muna ang definition sa turn the world upside down. Gibalikan nilang kalibutan tungod kay niadtong nga panahon na daghan nga kaigsunan ang naa sa Judaism nga relihiyon nga may bali sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay mas gamahan ay ang Ginoo ni Pablo kaysa Ginoo adtong fortune teller. Karon lukop na ang tanang nasod dunay Kristohan. Sugod renig dusi ka. Amen. Ang rima bisan na pandemic duha na kutuig hapit. Nagatubog gyapon ta. Sugod ra man ta pila ka pamilya. Sunod. Pagbuwag sa rima sa Pina. Kaya nung tagamay na ta, kay naamay na bilin dito. Pag GIK mas nidaghanan mo. Kunya ko yung pagyapon ng original na rin. Ha? Pawi no? Elijah, dimension ni Gail ganina. With a fist-sized cloud. Egon si na may mata-mata si Elijah katong si Elijah nagtagdang away ulan. Karon humana sa unong kabulan ng kaya ito nga walay ulan. Nagapo na po si Elijah nga ulan. Kaya nagkinrusol ng hari. Humanyag ampo, isugot nga si Elisha ang iyang bata-bata. Lantawa ko na dito sa subangan o naanda kay tubang atong ampo. Paglantaw ni Elisha, naay murag kumo kadako nga dagom Lord. Hala, pag-ilis, hala pagpangandam niya kay mauna ni. Gingnan niya si Ahab. Ahab, gamita ang pinakapaspas ni mong chariot sa kyanan. Uli, kay mubunok na ang ulan, gikan anang murag kumo ra kadako nga dagkong mahimo ning bulog sa tubig. Og nahinumdum ta sa asoy makigsunan nga naapsan pa ni Elijah si Ahab sa pinakakusog makigsunan nga dagan sa chariot niya nang lupigan pa nang ubertikan pa. Grabe di kusog dagan to si Elias. Ubertikan pa. Pero ang bunok nga ulan namin lukop sa yuta kutob adtong mga nasod na apektado sa hulaw gikan sa murag kumura nga pangalan. Di mo na ang Ginoo. Murag kumura. Bisan unsa ka dako ang kumo. Pero gamay ra gyud na. Paghimo ko ng ice, mura na kadakog kumo, bisan duha ka kumo imong kadakuan. Inig tubig anak, makapuno bagalon. Dili. Pero kadtong murag kung panganod makigsunan. Ni pabaha makigsunan sa tubuh nila. Hallelujah. Ang uhaw nagbika nga kayutaan, ng likit nga kabaskan makigsunan, na nagkalipay tungod kayo, makainom na po sila katubigan. Gamay, kumo sa pangano. Are you familiar with this picture? Nagkaganto na ba muna sa amo? Si Walt Disney, usa ka cartoonist ang iyang humble beginning. Animated.
agriculture na sod na sa 60 hectares. Ang ilang area karon duawon kada tuig og 18 million ka mga guest. Pero nagsugod ra siya may Mickey Mouse. Sugod ra siya drawing. Taranay mo na ko ba? Duha ka agko na pelikula yang himumugbo. Kini Mickey Mouse o katong Snow White and the Seven Dwarfs. Income nila sa kada tuig. According to the 2020 annual report, Disney net worth is 122.18 billion, including the 60 hectares area, with the average annual guests of 18 million. Nagsugod ra ni Mickey Mouse, animated cartoons. Kamay kayo sa mga na very humble beginning. Nagsugod na niya siya gamay na park. Si Walt Disney. Wa mo give up. Wala niya i-give up ang iyang gamay talento. Iyang pagkaon, iyang develop ang iyang gamay talento. Na-enjoy siya yung gamay talento. Wala siya mangandoy nga mapareha sa uban. Wala siya mangandoy nga mapareha sa uban. Nagimo siya ikaw galingongan na siya. Muhunong na ta pagpangandoy nga mahimong pareha nila. Hunong ta pangandoy nga mahimong mahisama po nila. You deserve to be yourself. Ikaw ang panalanginan sa Ginoo. Sa tibuok kalibutan, dunay usa lamang na ikaw. Ug wala kay duplicate. Dili ang Ginoo mo himong duplicate. Amen. Ikaw ra nag-inusara na tao ko. Doon na tingali susama ni Ugnaon, susana mo siya, pero dili na siya ikaw. Pagka-unique nimo nga pagkabuhat sa Ginoo. Pagka-pinasahi nimo nga pagkabuhat sa Ginoo. Ayaw pangandoy nga maisama sa uban. Kay gitada sa Ginoo nga ikaw mo tribe sa pagka-ikaw kung sa ka o kinsa. Amen. Ayaw pagtamaya ka ng gamay nga, una-una nimo na. Ikaw ra mo yung nag-games nga gamay. Samanta sa Ginoo, mga dagko kitang tanan. Mga champion kitang tanan. Mga mananaog kitang tanan. Mga importante kitang tanan. Mga bililhon kitang tanan. Samanta sa Diyos. Ayaw pagpadala sa uban na komento nga ikaw minus o di ka parehas nila. Tungkol kay lain-lain kita o tawag sa Ginoo. Conclusion. In all ages, God has delighted to use the weak things, the small stones against giant Goliath, the mustard seed, the kingdom is like a yes, and etc. Yung tanaw ng mga dihimo sa Ginoo, no? Mahimuot ang Ginoo nga magagamit sa mga butang na murag halos insignificant tanaw. Tanawa itong gagmayng bato against Goliath. Ang tibuok gingharian sa Israel, mga kigsunan, why ni Sokol? Diyan mo sa kabatanon nga ni Sokol gagmay lang bato. Ang gipunin, 5 ka buok pero usa ray gigamit. Matod pa ni Jesus, kung doon na mo'y pagtunga mo rin mustard seed. Matod ni Jesus, ang ginharian sa langit, ang akong katawan, ang akong gobyerno, mura na niyo, yes, ipagpatubo. Sa mga ipagpatubo, gamper kayo na ang mga green. Gamper kayo. Pero adunay power sa pagpatubo, adunay power sa pag-usab sa do, mga kitsun. In his letter to the Corinthians, Paul speaks of 5 things that God uses.
Ingon ang Corinthians. God hath chosen the foolish things in the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Ang Ginoo lahi ang perspective natin. Kita kung kita yung tanaw, ari kita mo favor ang mga barugan, ang mga mighty na daan. So, karon na ay nag-file ng mga presidential bakit o daghan na kayong may comment, labi na pag-file ni Pacquiao. Kung sa kung mahimo ni Pacquiao, boxing ramay mo ang na. Si Escopod, kung sa kung mahimo anang rebelde man. Kung sa kung mahimo ni Marcos, nakawatan man ang iyamahan. Mubasit ta kung sa kagikanan, mubasit ang background, mubasit ta kung sa mighty atong tanaw. Pero ang Ginoo lahi ang iyang perspective. Sayang pagpili og mga mahimong galamiton. Kasi mo pili mga sikat na daan, kasagaran yang gigamit. Mga dili ilado. Ang iyang mga tinunan kasagaran manadagat. Naay sikat po, mga professional pero tax collector po. Ang pinakagiyang-iran na tao o profesyon sa iyang panahon. Ang tax collector. And base things of the world and things that are despised hath God chosen. Yea, and the things which are not, to bring that to now things that are, that no flesh should glory in His presence. This is the ultimate reason. Mauni ang ultimate reason namon ang ana ang pinilian sa Ginoo. Kayo magpili kung siya sikat na daan, ilado daan, grabe ka knowledge. Sa kayo. Dako magtendency nga dili makaabot ngadto sa Ginoo ang himaya. Kay mo man i-eskwelahan na ako nang agi ko ana sa akong doktorate amo nang agi dito. Ingon man dayon ng mga tao, di ba? Amo nang gitunan. Pero kung may kanho iyang gamiton mo yun na orang kita na ini ako magkikimay mo na din ko kamao na gitsugo ra mo sa Ginoo. Di ba, malipay ang Ginoo basta magdala natin himaya niya kay mao ang ultimate reason sa Ginoo gibuhat ang tao. Pwede mo ingon taga-silke sa Ginoo pagkadako sa garbo sa Ginoo tungod kay hangol ang Ginoo garbo. O ta nahimo Ginoo man siya. Doon na pabay balaod na maka-prosecute niya, doon na pabay Korte Suprema na kuan niya wala kay makahukom niya kay way magbuot niya kay Dios na siya. Pwede mag-ingon tinuod na. Self-centered yun siya kayo, di ba? Kaya tanang gusto niya, tanang himaya ito niya. Pag-diet siya lang. O wala tayo mo kay Diyos na siya, di na lang sa Diyos o napay mag-gusto niya. Amen? Aron nga walay unod nga magahimaya sa iyang proseso. You notice there are 5 things mentioned that God used foolish things, weak things, base things, despised things, and things which are not, for what? That no flesh should glory in His presence. When we are weak, then we are strong. People often think they have not strength enough. The fact is, we have too much strength. It is when we feel that we have no strength of our own that we are willing God should use us and work through us. If we are leaning on God's strength, we are more than all the strength in the world. Right? So, unsa may makastress na to kung panahon? Kasagaran na makastress na to na murag maguna-una talawa tatabagi sa Ginoo. Financial lang. Financial lang din may makatilok sa itong pailog. Hangtod asa atong pailog nga hangtod asa tanan atong pailog nga wala tay makao. Hangtod asa atong pailog nga wala tay ikapalit. Hangtod asa atong pailog nga wala ta aning mga butangan nga atong gidesign mga basic commodities. Naguna-una ta nga ang Ginoo He is bound to supply our basic commodities. Ug sa dihang wala ani magsugod tag daw nga naaba ay Diyos, naaba ang Ginoo.
Idungog ba ko sa Ginoo? Nagigsunan. Wala may panahon nga nahilayo ang Diyos. Nga naman, tungod kay naaman siya sa tanan natin. Naa siya sa tanan natin. Feeling na nato na mura spiritually low. Pero ang tinood sa panahon na spiritually low ta, wala mausap ang Diyos. Naa siya. Amen? Hallelujah. Kung sa dihang maulian ka na, sa dihang magsuri na ta sa Ginoo, salamat Lord, pasaylo ako Lord sa akong feeling. Kita naman doon po'y manambal-tambal sa itong kagalingon. Kita po'y makaibaw kung saan nato pagpayo itong kagalingon. Basta, kining pandemic, wala na yung malilong sa mata sa Ginoo. Kabaw ba mo na? Kanang prophecy sa Ezekiel, kaya ba mo sa prophecy sa Ezekiel, kanang mga bukog nga way kinabuhi niya, ningon ang Ginoo. Prophecy. Pag prophecy niya, nakita niya ang mga bukog nga namangon na mga kinabuhi, di ba? Ang mga pastor na una-una nga ang katumanan na kapag end times, kanang Ezekiel na prophecy matiksonan, natuman na atong 1948. Atong 70 BC, 70 AD, ang Jerusalem gisulong matiksonan og na scattered ang nasod sa Israel. So kada atong 70 AD hangtod 1948 na scattered ang mga Hudyo sa ilang lapit. Og kanang propesiya may tungod sa Israel, gisaad sa Ginoo nga tapukon ta mo balik, buhion ta mo balik ingon nga sa kanasod. Og atong 1948 makigsunan pinagi sa grupo sa mga Zionist ang Israel na ibalik sa ilang kaugalingong yuta o nag-declare makigsunan na sila nasod losan. Nagparug ang Israel na nasod balik atong 1948 makigsunan diin ang Pilipinas usa sa mga signatories makigsunan sa Israel nga mahimong usa ka independenteng nasod na sa pagbalik mao na nga dakong pabor ang Israel kanato makigsunan. Mga igsoon, natuman na nato 1948 na prophecy. Ang Israel barog na ron sa kanasod og lig-on kaayo sa tanang mga nasod. Tabangan og 5 ka mga nasod ang Israel. Why sindi? Kaya ako sa katangke sa Israel katumba sa 100 na tangke de gera sa Egipto o sa Iran o sa Palestine. Nga naman, bisag gamay na nasod, basta panalanginan sa Ginoo, why mo tayo? Why mo tayo? Amen? Kita, dili mahadlok na gamay panon, basta naatas ka mo sa Diyos, mula o kita. Amen. Thank you, Lord. Kining gamay nga ni anamo, Lord, ang maghihanap kami. This congregation, Lord, that you have entrusted to us. I am Pastor Hank, Lord God. We continue to serve you. We continue to offer our skills, our ability, our talent to you. Salamat sa mga tao na ninunod din nga crusade, ninunod din nga program. Salamat sa mga music team, salamat sa mga matutudlo, salamat sa mga youth, salamat sa council, salamat sa mga supporters, salamat sa tanang kaigsunan nga sakop sa pamilya, Lord. Padayon sa pagpanalipod na mo, padayon sa pagtipig na mo, nining panahon sa pandemic. Itong mga naas sa mga kalisod, kag-ulaanan, Lord, akong giyampo nga imong panalanginan, kung imong pagawson gikan sa bisan sa mga stress sa kinabuhi. Bless each one of us this morning, Lord, in Jesus' name. Amen.